Praise the Lord, tayo po'y manalangin na ng Diyos. Mabuti ka, matapat ka. Hindi ka nagkukulang. Pagbigay ka, nagkatiwalaan mo kami, bagamat hindi kami karapat-dapat ng pagkatiwalaan. Dami na po lang iwan sa amin dahil wala pong naniniwala sa amin, but still ikaw nandyan ka lagi. Salamat din ang pag-iingat mo sa amin sa nagdanang bagyo. Alam ko marami pa pong kasunod dyan dahil nasa La Nina po kami. But we can always depend upon your divine protection. Comfort mo naman, Lord, yung mga may pinagdaanan, mga namatayan, mga nasira mga sasakyan, mga nasira mga gamit. They need you more sa ganitong panahon. Bigyan mo lang silang pagkakataon, Panginoon, na maparamdam din nila ang thankfulness nila sa iyo. Lord, napakahalagang tatalakayin namin paksa ngayon. Dahil meron po, Lord God, mga natotrouble ng kaaway. Nagkukulang ng tiwala sa iyo, nanlalamig. Nadadaya ng mga maling doktrina. Nawawala ng pag-asa, Lord. Feeling no one cares for them anymore. Feeling, Lord, na para bang wala na pong pag-asa. Kaya may this message remind us na meron kaming responsibility sa isa't isa. And I pray, Lord, na ang quickening power ng Holy Spirit ay kumil sa aming kalagitnaan para tuloy magbukas ang kaisipan. Reminding us na representative mo kami. Reminding us na meron kaming brothers and sisters na dapat din, God, paliwanagan, correct, rebuke. Same time, Lord, ibigay ang aming mga shoulders. God, nawa itong message na to ay magbigay din hope sa mga feeling, Lord, na mag-isa na lang po sila sa buhay. Bless each one of us nandito, even those yung mga would listen later sa digital ministry this afternoon. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name natin magsabing amen. Sa Genesis 9:20 hanggang verse 27, after the flood, Noah began to cultivate the ground, and he planted a vineyard. One day he drank some wine he had made, and he became drunk and lay naked inside his tent. 22, Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked and went outside and told his brothers. Sabi mo katabi mo, wag kang tolits, wag kang, marites. Verse 23, then Shem and Japheth took a robe, held it over their shoulders and back into the tent to cover their father. As they did this, they looked the other way so they would not see him naked. 24, when Noah woke up from his stupor, he learned what Ham, his youngest son, had done. 25, then he cursed Canaan, the son of Ham. May Canaan be cursed. May he be the lowest of servant to his relatives. Alam niyo, very revealing ito, no? Pagamat si Ham ang nagkasala, ang kasalanan niya ay umabot kaagad sa anak. Kaya paalala sa ating lahat, mga kapatid, yung bagay na gagawin mo ngayon, good or bad, damay ang mga kasunod mo generation. Madadamay sila. Anak mo, anak ng maging anak po nila, mga kapu-apuhan mo. Kaya maging conscious parati tayo and more responsible sa kinikilos natin. So, sino ang sinumpa? Si Ham ba o si Canaan? So, si Canaan, ang nagkasala ay si Ham, pero ang nasumpa ay si Canaan. May Canaan be cursed. May he be the lowest of servants to his relatives. Pero wala siyang kinalalaman, damay kagad siya. Verse 26, then Noah, may the Lord, the God of Shem, be blessed, and may Canaan be his servants. May God expand the territory of Japheth,
May Japheth share the prosperity of Shem, and may Canaan be his servant. Pwede na kayo mo po. Alam nyo, ang Bible ay nagsasabi kung ano po mangyayari sa paggantong panahon and hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos. Sabi doon, ang pag-ibig sa isa ay magiging malamig. Kumbaga, ang tao ay maging very selfish, covetous, self-centered, walang pakialam. Kapitbahay, walang pakialam sa magulang, walang pakialam sa anak, walang pakialam sa magkakapatid. Bumagsak ka, bahala ka sa buhay mo. Magutom ka, bahala ka. Basta, sarili ko lang ang aking isipin. So, yan po ang kalagayan natin ngayon at magiging kalagayan pa habang palapit ang pagbabalik ni Lord. At the same time, lalaganap ang mga maling mga turo. Just recently, at nakikita niyo mga post ko, mga kilalang tao, ba't nadaya pa? Nagbuo sila ng doktrina, ang tawag na ay Marcionism, na ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos lamang ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad. Pagka siya ay hindi na nagpapatawad at siya nagpaparusa, hindi na siya ang tunay na Diyos. Ang tawag doon sa doctrine na yun ay Marcionism, and nakakagulat din naman kasi nung nalaman ko kung sino po ang kanino nagpasimula ito, ay isang pastor na hinangaan ko rin dahil very practical ang mga teaching niya. Magaling talaga, matalino, super talino. But then, na-deceive siya. And alam nyo ba, ito ang problema, yung ganong urin doctrine, Marcionism, madali maka-attract. Dahil meron talaga mga tao, wala silang intensyon na ituwid ang buhay nila, but then gusto nila na tanggapin sila ng Diyos. Dahil yung mga nasa third sex at yung mga adulterers, yung mga naging marami ng asawa, naghahanap sila ng grupo na tatanggap sa kanila. Kaya yung ganun ng doctrine ay madali sila ma-attract. And not only that, gusto ko rin maunawaan ninyo, I'm setting the foundation lesson na ito para maintindihan yung kahalagaan. No? Ano ang topic nating? Covering agent, a brother keeper. Not magsabing covering agent, a brother keeper. Not only that, gusto ko maintindihan ng lahat na we are in a journey. Tayo ay isang manglalakbay dito sa mundong ito. At sa journey na yan ay marami tayong magdadaanan. Maraming troubles, maraming pain, maraming betrayals, maraming question itatanong natin kay Lord, Lord, bakit? Bakit, Lord? Bakit, Lord? Maraming sicknesses, maraming gutom, maraming tampo, maraming galit, maraming pagsuko, maraming pag-aayaw, maraming pagtatalikod. And hindi lamang yan, marami yung manlalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Ang iba maaaring makakabangon, ang iba ay mawawala ng tuluyan. It is because marahil they were overwhelmed ng iba-ibang mga problema sa buhay nila. Hindi na nakayanan. They felt no one loved them anymore. No one cared for them anymore. No one will support them anymore. Problema na damay si Lord. And they start to question, Lord, nasaan ka nung ako'y dumadaan ng problema? Kaya, in love kay Lord, no? Ang lamig. Tulad ng binanggit ko, maring may makakabangon yung mga totoong anak ni Lord, pero meron na talagang tuloy mawawala. Alam nyo ba, ang totoong Kristiyano, tunay na Kristiyano tayo ay pwede nyo ba ang tulungan? Endangered species ang mga totoong Kristiyano. And itong mga endangered species na to, ito yung talagang aatakihin ng kaaway. They would like to destroy you. Itong kaaway nito, he would like to destroy you. At
At ang Biblia nagsabi, no, he's like a roaring lion. Alam mo naman, lion, di ka lang kaagatin yan. Talagang wawasakin ka talaga niyan. Hanggang sa wala ka lang lakas. Bumangon. Kaya sa mga gantong panahon, sa seasons, so naman tinalal mo yung people, dami niyo pang pagdadaanan. At sa mga seasons na yan, lalo pagka ikaw confused, you need a brother. You need a sister. Nila mo yung people, tayong lahat. You need a covering agent. Isang tao na hindi naman kukonsintihin ka. But they will be there. Tutulungan kang kabayan sa rough road ng buhay mo. Sa mga panahon na ikaw ay nako-confuse, sa panahon na parang ayaw mo na, suko ka na. Sa verse 22, yun yung ating babalikan, nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama na si Noah. Remember, no? Kakatapos lang matinding punishment. Naubos lahat ng tao sa mundo. Ang naiwan na lamang ay yung anak ni mag-asawang Noah, 3 niyang anak, at mga asawa nila. Of course, yung mga piling mga hayop. So just try to imagine, no? Kung gaano ka-importante itong mensahe na ito ngayon. And nung nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang tatay na si Noah dahil nalasing, ang naging kasalanan ni Ham ay hindi yung nakita niya, yung kahubaran. Ang naging kasalanan ni Ham ay naging tolits. Kinalat niya, binulgar niya yung kamalian ng kanyang tatay. It speaks about ng kanyang pagkulang ng respeto sa magulang. Kulang ng paggalang sa kanyang tatay. Sa pag-aaral patungkol sa Diyos, ito'y nagpapakita ng after ng sin, unang pagkasala ng unang tao na si Adan at Eva, it seems na yung pag-degrade, tama bang term yun, o yung pagbulusok ng magandang ugali ng tao, o yung kagandang asal, o yung kasamaan, ay mukhang tuloy-tuloy na. Para bang hindi mo na maawat? Para bang ang tao talaga mula kay Adam, sa time natin ngayon, talaga ang tao ay talagang pasama ng pasama ng pasama. Pero mo, yung kinalalang tao ng Diyos na nag-iisang matuwid sa time na kapatid na talagang gigil ng Diyos sa parusa ng tao, subalit nakita niya si Noah at because kay Noah, nandito tayo. Isang tao na dapat titingalain natin, hangaan natin, at maso-surprise tayo. Why? Bakit nangyari ito? Bumagsak sa pagkalasing. Ito ay isang paalala ko sa inyo, kapatid. Biblia nagsabi na kahit yung mga pinili na, ay pwede madaya. Na napakahalaga itong message na to. Lahat tayo kandidato. Minsan, we look down sa magandang tao. Bakit? Sometimes, meron tayong nasabi kasi wala yan eh. Tandaan nyo, lahat tayo kandidato. Pwede kang masira ng kaaway kung di ka mag-iingat.
Parang si David sa relaxing mode niya. Pak. And I believe ganito rin kayo nangyari kay Noah, sa relaxing mode niya, sa chill-chill mode niya. Ibiro mo, kung babasahin natin ang Bible, kapatid, at kung magre-research ka, 60 years binild, ayon sa mga Bible scholar, 60 years binild ni Noah ang arko para maligtas niya ang kanyang sarili, kanyang pamilya at ilang mga hayop. So talagang drain siya, pagod. Then ilan days pa sila ng arko. Halo-halong tunog, halo-halong amoy doon. Just try to imagine. May alaga ka lang nga isang aso, di ba? Ang bantot ng ihi nun. May alaga ka lang isang pusa, napakabantot ng tae nun. May biro mo, ang daming hayop sa loob, baka kainin araw-araw. Ilinisin mo tayo nun. Just try to put yourself sa paa o sa sapatos ni Noah. Eh nung siya'y nagkaroon ng pagkakataon, no, nag-recede ang flood, siguro nag-isip siya, gusto ko na ma-blow out ang aking sarili. Minsan ginagawa natin yan at hindi natin iniisip kung anong pwede maging resulta. Muna mag-chill. Pero in those chilling moment, mag-ingat ka. Baka may kumagat sa yung leon o ang demonyo. Sumunod si Noah sa utos ng ating Pangdiyos. After lumabas ang rainbow at nag-recede na ang tubig, ang sabi ng Diyos sa kanya, be fruitful, multiply, and replenish the earth. Sa verse 1, makikita natin yan. And out of obedience, talagang nagtanim siya. Nag-cultivate siya, nagtanim siya. Tanim siya ng ubas at mula doon sa katas ng kanyang pinaghirapan, yung ubas, nalasing siya at hindi niya namalaya ng pagkalasing niya ay nakahubad pala siya. And ang problem, instead na may nag-cover ka agad para hindi na lumala ang issue at wala na madamay, napaka-importante ang papel ng mga leaders. Napaka-importante ang papel ng mga totoong Kristiyano. Nandun ka agad tayo para may masalba. Diba ang sabi, kapatid, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Siguro gets naman ninyo yan. Dito, kapatid, sinasabi ko sa mga leaders, di bali magkahamali ka ng hinala at magsita ka. Kaysa naman, sobrang linis ang isip mo sa Kanya, wala may nangyayari na. Kaya ang pinakamahirap yung mag-ayos ng buhay after may damages. Ang hirap, no, mga kapatid? Kaya mas mabuti yung sitahin mo na kagad. Rebuke mo kagad. Correct mo kagad. Kaysa yung magbulag-bugalagang ka, magmalinis ang isipan mo. Tandaan mo tayong lahat, gusto ko maintindihan nyo, merong DNA sa loob natin ng mga ninuno natin at hindi natin alam kung anong pinaggagawa ng mga ninuno natin. Nandiyan yan sa dugo natin na anytime pwede ma-activate yun. Pwede mabuhay yun. Kaya yun ang babantayan natin. So, ang problema kay Ham, imbes na sinagip niya kaagad ang tatay niya, hindi niya kinalat, sinismis niya pa. At hindi na gusto ng Diyos yan. At hindi na gusto ni Noah. Tandaan nyo, meron kapangyarihan mga salitang binibitawan. Kaya ito yung babantayan natin. Kapag lumabas sa bibig mo, hindi po yung babalik sa iyo na hindi po mangyayari. There's power in every spoken tongue, spoken word. Kaya sa galit ni Noah,
na instead na itakpan ang kanyang kahubaran, kanyang kahihiyan, ang sinumpa niya agad, no? Kumbaga, tumalon ka agad eh. Tumpain ang maging anak mo, si Kanaan. Tumalon ka agad. Pasa ka agad sa sunod na generation. Paalala sa mga tatay dito, paalala sa mga nanay dito, paalala sa young people, yung gagawin mo ngayon, may epekto yan sa maging pamilya mo, maging anak mo. So, sinumbong ni Ham, chinismis, tinolits, minarites ni Ham sa kanyang dalawang kapatid. So, wala sa Bible, pero I just want to, kumbaga, expound it lang, no, i-highlight lang para dumikit sa isipan natin. Nadagdagan ko lang. Siguro gantong lumabas sa bibig ni Ham. Mga utol, ano ba itong tatay natin? Buti-buti ng Pang-Diyos sa kanya. Dahil sa kanya, naligtas ang tao. Kita mo naman, anong klaseng Kristiyano yan? Naglasing. Anong klaseng mananampalataya yan? Hubad. Kasuklam-suklam si tatay. Nakakawala ng tiwala si tatay. Hindi nakaka-inspire si tatay. Nakaka-discourage. Ako na lang yun, ha? Tanging salita yun. Para lang. Kumala at makita nyo ang kabigatan ng responsibility ng isang tunay na Kristiyano. Meron at meron bibigay. Meron madadapa sa atin. Meron at meron mapapagod. Meron at meron madidisib. Tulad sinare sa inyo, recently, pinost ko. Galing na preacher. Daming naniniwala. Actually nga, nakakagulat. Ibig sabihin, lahat tayo pwede tayo maging kandidato kung hindi ka mag-iingat. At lalo, kung walang brother's keeper, angel of covering na bigla magsasabi, hoy, mali na yung ginagawa mo, Paul na yan. Masyado kang madikit. Masyado kang madikit. Masyado yung bibig mo, hindi maganda. Baka kung saan mapunta yan. Tignan natin, kapatid, ang pagkakaiba ng ginawa ni Shem at Japhet compared kay Ham. Yung kinuwento, kapatid, ni Ham, sa dalawang niyang utol na lasing ang tatay at nakahubad, kumuha silang pagtakip. At alam niya ba kung paano lang tinakpan, kahubaran tatay? Hindi sila paharap, ha? Patalikod. At hindi nila tinignan. Siguro ang ginawa nila, kapatid, may silang hawak ng malaking tail, hindi nila tinignan. Dahil nga sa tindi ng kanilang pagrespeto. Yes, mali tatay nila. Pero hindi na lang ginawang excuse yun para babuyin pa ang kanyang tatay. Hello? Hindi na ginawang lisensya yon para lalong siraan kailang tatay. Nandun pa rin paggalang. Nandun pa rin kailang pagrespeto. And because sa kanilang ginawa, hindi sila nakipag-partner sa ginawa ni Ham na in-expose pa ang kasamaan kanilang tatay. Actually, they become a brother's keeper. They became a covering sa kanilang tatay, a covering agent. We all make mistakes. All of us have sinned. Tanggap niyo ba yon? That ba rito nagkasala?
Our response to God's mercies and forgiveness of our sin is to bring sinners to God. So dahil tayo, kapatid, wala tayong pwedeng pagmalaki. Galing tayo lahat sa pusalian, karumihan, kababuyan, at dinagay natin sa kahihiyan ng pamilya natin. Dapat ang tamang response natin sa kabutihan ni Lord. Biro mong ganda ng awit kanina, bird timing. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos. Ano ba yun? Yun ang tamang response. Ano ba nagpapasaya kay Lord? Yes, importante yung mga binibigay natin. At dapat maging matapat tayo. Pero ang talagang magpapasaya kay Lord ay mayroon kang dadaling kaluluwa. At kahapon mayroon ako makinakasabi, sabi ko, walang dahilan para ang Lord at proteksyonan kung anong pinagkatiwala sa iyo kung hindi ka soul winner. If you want God to continue to bless you, protect you, be a soul winner. Kung gusto mo ipagtanggol ka ni Lord at i-bless ang ministry mo, be a soul winner. Bigyan mo ng magandang dahilan si Lord para ipaglabang ka. Lahat magsabing amen. So going back sa quotation, anong sabi diyan? Our response to God's mercies and forgiveness of our sins is to bring sinners to God. Hindi yun laitin sila, hindi yung tapakan sila, hindi yung i-chismis sila, hindi yung ilagay palalo sila sa kahiyan. But to bring them to Jesus. For example, kung may mga katabi ka, kapatid, may katabi ka ngayon na maring may problema, hindi mo siya i-down. Tutulungan mo siya makabangon. Tutulungan mo siya makalapit kay Lord. Kasi alam nyo, lahat tayo mararanasan ito. Kasi naranasan nyo ko rin yan eh. Lord, parang nakakaya lumapit sa'yo, napakarumi ko. Ewan ko, naranasan nyo ba yun? Parang nahihiya ka na lumapit. Lord, ito na naman ako. Dami kong pangako, hindi ko naman natutupad. Parang ayoko na lumapit. Pero kanino tayo pupunta? Kasi Lord lamang mapagbililigtas sa atin. So, ang tamang response ng tao na aminado siyang nagkasala siya at naging sakit siya sa lipunan, naging sakit siya sa pamilya, ang tamang response natin ay maghatid ng kaluluwa kay Lord. And pray that our Lord Jesus will forgive them of our sins. Kung paano tayo pinatawad ni Lord, nawa pag-pray natin, patawarin din sila ni Lord. Cover them with His precious blood and fill them with His Spirit. Alam niyo ba, sin is evil and is shame, but we will be worse than them if we spread their shame to others. Gets niyo yan? Baboy ang kasalanan, marumi ang kasalanan, nakakadamay yan, masumunod na henerasyon mo, anak na maging anak mo, maging anak mo, pero mas nakakahiya tayo kung tayo ang magkakalat ng kababoyan nila. Gets ninyo? Hindi natin trabaho yun. Brother's keeper tayo. Covering agent tayo. Instead of destroying them and removing hope of restoration to God, we should be an instrument of, lahat magsabing renewal, for God and become a covering agent to them. Meaning to say, be a brother's keeper. May maganda akong kwento sa inyo galing sa Bible. At ito ay mababasa natin sa Genesis 4:9. Ito ay patungkol sa pangyayari ng dalawang anak ni Adam matapos silang palayasin. Kung matapos silang palayasin sa Garden of Eden dahil sa kasalanan nila, particularly nag-umpisa sa babae, si Eve, nagkaroon silang anak. At lumaking ka lang anak. Yung anak na isa, si Abel, nagbibigay na hain na gusto ni Lord. Yung isa naman niyang anak, ni Adam and Eve, ay nagbibigay ng hain na hindi ito yung gusto ni Lord, pero pinipilit niya si Lord na tanggapin. At dahil doon kapatid, nung nakita ni Cain, hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang hain,
pinatay niya si Abel. At walang kasalanan, pwede mo itago kay Lord. Kaya alam nyo, parati kong sinasabi yan sa mga leaders, oy, hindi ka NBI, hindi ka secret agent. Hindi mo trabaho na sumunod at mag-spy kung mayroong kasalanan yung tao na yun. Kasi ako personally believe, dating ang time, God will expose each one of us. Si Lord na magbubuko sa atin. Kaya hindi ko trabaho yung mag-usisat, mag-discover, maging agent, maging NBI, CIA. Kasi I believe, Lord, may tamang time sa Kanya. Maring ngayon, hindi ka pa i-expose kung may ginagawa ka masama kasi gusto ni Lord magbagong buhay ka. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Kaya alam ni Lord, pinatay ni Cain si Abel. But to test Abel, ang sabi sa Genesis 4:9, then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? Alam naman ni Lord yan. Tinetest niya lang si Abel kung si Cain kung handang magbagong buhay. Ang problema, din, parang si Ham. Walang galang, walang respeto. Biro mo, Diyos na ang kumakausap sa kanya. Walang takot. Minsan ganun tayo, Bible na, nagsasabi sa atin, nagsasalita sa atin, wala tayong takot. Tagilid ka dyan. Hindi natin pwede paghiwalay ang Diyos at ang kanyang salita sapagkat ang salita ay Diyos. Amen po ba? John chapter 1, maliwalag po ba sa atin lahat yun? So nagsinungaling, biro mo sa Diyos na nagsasalita. Ang lakas ng loob ni Cain, nagsinungaling pa. Anong sinabi niya? I do not know. Arrogance, yan. Paging arrogant, paging mayabang, at irreverent o walang respeto sa Diyos. At tignan natin, anong sinabi niya ba? Am I my brother's keeper? Tigabantay ba ako ng kapatid ko? Tiga-alalay ba ako ng kapatid ko? Abel. Tapos contemporary English version, sa EV version, tignan natin, kung paano sinabi dyan. Afterwards, the Lord asked Cain, where is Abel? How should I know? Proud, arrogant. He answered, am I supposed to look after my brother? Ito yung problema ngayon maraming Kristiyano. We don't care for each other. Kristiyano pa man din tayo. Ang sinabi sa contemporary English version, am I supposed to look after my brother? Tandaan nyo, bunsong kapatid si Abel. Anak siya ng nanay ni Cain. Dapat inspirasyon siya kay Abel. Dapat siya magpo-protection kay Abel. Tama po ba? Kuya siya eh. Dapat nga tutulungan niya pes ibigay needs ni Abel. Bata si Abel eh. Alalay, protector, tagapagtanggol, tagapag-ingat. Problema, kung sino yung tagapagtanggol, yun ang tumira. Yun ang pumatay. Minsan, kapatid, ang greatest wound na tatanggap natin ay hindi yung mga tagalabas eh. Minsan, tigaloob ng church. Kasi, we don't care for each other. Bahala ka, basta ako magsisimba. Bahala ka magkasala, basta ako kay simba. Tanda mo, body tayo. Sabi mo katabi mo, body tayo ni Lord. Anong sinabi ng Corinthians? Kung meron isang mahina, lahat ay mahina. Pagka meron isang malakas, lahat ay malakas. Kaya tungkulin natin maging brother's keeper o covering agent. Can you say amen? Anong ibig sabihin ng keeper? Ang Hebrew word for keeper, kasi sa Old Testament, Hebrews ang ginagamit diyan, it is a primitive root property to hedge about with thorns. Nakita lang kayo ng barbed wire? Di ba may mga tao nilagay yung barbed wire para ma-protection ko ano yung sa loob? Tama po ba? So ganun yun. Pagka sinabing brother's keeper, papalibutan mo. Walang makalapit. Another meaning is that is guard, generally to protect, attend, etc. Beware, be circumspect, o maging careful, maging maingat, take heed to self, keep, self, mark, look, narrowly, observe, preserve,
regard, reserve, save, sure, wait, watch. Trabaho ng isang brother's keeper yan. Lalo kung asawa mo yan, lalo kung anak mo yan, lalo kung magulang mo yan. Lalo na kapatid. So ano kayo naging epekto? Kasi alam nyo, I believe, kapatid, medyo mabigat pa rin kay Adam, kay Eve, yung pagkapapalayas nila. Pagpapalayas ng Diyos sa kanila saan? Garden of Eden. At maaaring hindi pa nila masyadong ma-absorb kung ano maging epekto nito sa anak nila. Yung kanilang disobedient. And perhaps, while waiting kung ano maging resulta, nandun yung kalabog. Kayo ba naranasan yun? Naku, nagkasala ko. Kaya hindi ka makarelax. Naku, may nagawa ang bag, hindi ka makarelax, hindi ka matulog. I believe ito yung nararamdaman ni Adan ni Eve. Kalabog. Lord, patawad na kasi, Lord. Suddenly, yung news dumating sa Allah. Ayun na. So, ano kayang pain na hatid dito na yung isang anak nila at yung pa namang kuya ang pumatay sa bunsong anak? Ang pain yung kapatid. So, ang isang malaking problema na Cain, wala siyang repenting heart eh. Binigyan niya siya ni Lord ng opportunity, kaya kinausap siya eh. Hindi lumapit si Lord kay Adam and Eve, yung unang taong ginawa niya. Pwede naman kasi, siyempre, yung tatay ang tatanungin ko o yung nanay. So God was giving Cain a chance na umamin sa krimen niya. Kaso, wala eh. Ayaw magsisi. Nagmalaki pa eh. Am I my brother's keeper? Sa version ng contemporary English, version ng sinabi dyan, am I supposed to look after my brother? So, heavy ang heart ni Adam and Eve. Dalahin ko nawa, attach tayo ni Lord. Lalo yung mga walang time para sa kapwa. Dahil focus ka sa tiyan mo, focus ka sa gusto mo. Masyado ka siguro sobrang high sa pagiging Kristiyano mo. Na para bang hindi mo na kayang abutin yung mga mahihinang Kristiyano. Masyado kang selfish na. Nawa, God will touch you. Nawa, maramdaman mo na dati ka rin marumi. Pero binigyan ka ng opportunity. Madala mo ang pangalan ni Lord, madala mo ang kanyang salita. Nawa, i-convict tayo ni Lord. It's about time maging covering agent tayo. Hindi tayo nagpapalala ng sitwasyon, kundi nag-aayos ang sitwasyon. At magsabing amen. At matulungan natin mga mahihina. Tulungan natin yung mga bumigay. Matulungan natin yung mga wala ng pag-asa. Anong sinabi ng Bible patungkol kay Noah? Yung time na yun, siya lamang ang righteous, siya lamang ang blameless. Blameless. At siya lang at kanyang family, sinigip ni Lord. And suddenly, mababasa natin itong great man of God na lasing at hubad pa. Isang righteous man na during the time before the flood, umiiwas siya kasi anong sabi ng Bible, napakasama sa panahon ni Noah. Tama po ba? So pala'y iwas siya. Siguro pinagtatawanan siya, umaral siya, binugbog. Oy, tagay ka rito. Ayoko, kay Lord ako, bugbog. Tagay, ayoko. Talaga nagtiis siya. Humiwalay siya. Dahil sa pagpipigil niya, pagtitis, naligtas ang maraming tao tulad natin. Then suddenly, kapatid, itong tiningalaan ni Lord na righteous man at this time, nalasing at hubad. At dahil sa kanya,
nasumpa tuloy ang lahi ni Ham na si Canaan. Sometimes when we think we've successfully navigated to the season of temptation, ito yung babantayan nyo, ha? We're most vulnerable. Ito madalas ko sinasabi, okay, may malaking victory tayo. Ingat, dahil aatake ang kaaway. Ataking kaaway. Dahil sisirain niya testimony mo. Aalisin niya ang lakas sa'yo. Going back sa binabasa natin, sometimes when we think we've successfully navigated to the seas of the temptation, we're most vulnerable. Yun yung time na mahina ka. Relax ka, chill mode ka, hindi ka alerto eh. That's an important time to keep in mind how much we need God's help to walk the path God has in mind for us. Alam nyo, ang 1 Peter 4:8, above all, have fervent and unfailing love for one another, because love, ano nagagawa ng love? Covers a multitude of sins. It overlooks unkindness. Yung pala ang love. Hindi mo titignan yung anong sama niya o anong pas niya. Hindi mo titignan kung how many times you have broken the heart of God. So yung pala ang love. It overlooks unkindness and unselfishly seeks the best for others. Sila pa rin ang uunahin mo. Kakalimutan mo yung sama ng loob mo, kakalimutan mo yung hurts mo, kakalimutan mo yung galit mo, inis mo, alang-alang sa mga mahihina. Importante ang love. As a brother's keeper, importante ang love. Alam mo nyo, pag ang isang love, sino rito may love? So tatay mo, love mo yan. Katabi mo, love mo yan. Yeah. Kaya minsan nagsabi, hi, loves. But then, kapatid, paano kung yung loves mo ay nagkamali? Paano kung yung taong concern ka, cell member mo, sino man yan, leader man sa church, paano kung sila, itong loves mo, ay nagkasala? Anong gagawin mo? So meron tayong mga choices dito. Number 1, we can join them. Kaya join na lang kayo. Pare-parehas na tayo. Katulad ni Adan kay Eva. Nakita ni Adam, nagkasala kanyang asawa. Anong ginawa ni Adan? Instead na sabihan kay Eve, habang di pa tayo kinakausap ni Lord, magbago ka na. Eve, mali yan, Eve. Eve, yari tayo kay Lord. Eve, nakikitira lang tayo rito, hindi natin lugar to. Pasalamat tayo, nandito ng lahat. Eve, nakalimutan mo bang goodness ni Lord? No, hindi yun ang ginawa ni Adan. Nung inalok siya ni Eve, kumain na rin siya. Instead na maging covering kay Eve, instead na maging brother's keeper kay Eve, anong ginawa ni Adan? Ala ka, pares na tayo magkasala. Bahala na, pares na tayo pumunta ng impyerno. So ito bang choice na gagawin nyo? Ang sabi ng 1 Corinthians 5:11 sa Amplified Bible Version, but actually I have written to you not to associate with any so-called Christian brother. Kung ano siya, kung sexually immoral siya, kung greedy siya. Ano yung greedy? Alam niyo bang greedy sa Tagalog? No? Sakim, makasarili, selfish, kuripot, idolater. Ang idolater, kapatid, hindi lang itong nagsasamba sa mga tao o imahe na hinugis ang tao. Ang idolater, kapatid, ay devoted to anything that takes the place of God. So, pagka mas minahal mo pera kay Lord, idolater ka. Pag minahal mo ang isang artista kaysa kay Lord,
handa kang hindi magsimba dahil sa artista yan o sa jowa mo yan, idolater ka. Ang sabi ng Bible, iwas ka sa ganitong mga tao. Reviler, sobrang saya. Who insult, mapanira, no? O who insult or slanders or otherwise verbally abuse others. So, hiwalayan mo daw yan, umiwas ka. Drunkard o swindler, manloloko, you must not so much as eat with such as person. So, ayon Lord, maging hipokrito tayo. Kahit sila pang may sagot. Yeah, I'll buy you a meal. I'll buy you a lunch. Pero kapatid, kung sexually immoral siya, greedy siya, idolater siya, reviler siya, sabi ng Bible, iwas. Manginginom siya, manloloko siya, iwas. Ang problema, hindi po yun ang ginawa ni Adan. At ang problema, maraming tao gumagaya dyan. Nakita mo yung leader mo, nagkasala. Ito lang, isang example, isang scenery. Paano kung makita mo yung leader ng nagkasala? Ay, pwede pala. Kala ko, bawal. Gagayahin ko na rin. Problema yon. Hindi ka naging brother's keeper. Dapat pinuta mo, leader, mali yung ginawa mo. Ikaw pa naman leader ko. Diba? Gets ninyo? So yun ang pepeling isang choice mo. Maging same. Mga galing sa Saudi, alam natin ibig sabihin, galing Mandela, same na tayo. Number 2, ito naman pepeling gawin mo. We can expose their sin to others through talk or text or emails. Anong tawag dyan? Tolits, marites. Tulad ginawa ni Ham, chinismis. Instead na, pagka sinabi kong pagtakpan mo, pagtanggol, hindi naman ibig sabihin, maging konsentidor ka. Hindi mo lang ikakalat. Gets ninyo? Wag mo chichismis. Even ang Bible, may paraan nga dyan eh. Pagka nagkasala, puntahan mo. Pagka hindi nakinig, magsama ka ng dalawa. Di ba? May steps. Hindi yung ikakalat mo. Ang Ephesians 4:29, ganito ang sabi, do not let unwholesome, foul, profane, worthless, vulgar words ever come out of your mouth. So anong ibig sabihin? Walang paninira lalabas dapat sa bibig mo. But only such a speech that is as is good for building up others according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear you speak. Dapat conscious tayo. Yung sasabihin ko ba, makaka-strengthen ba? Makaka-rebuke ba? Makakorek ba? O pampakalat lamang to sinasabi ko. James 1:26, Contemporary English Version, if you think you are being religious but can control your tongue. O, ayan na, yung mga chismosa rito. Mga tolis. Kung sinasabi mo, Kristiyano ka, pero chismoso ko naman. Anong sabi ni Santiago? You are fooling yourself and your religion is useless. So walang kwenta yung panampalatayang mo pagka chismosa ka at chismoso. So yun ang pangalawang, anong unang option pagka nakita mo loves mo, nagkakamali? Same na lang kayo? Pangalawa, i-chismis. So yun bang gusto nyong gawin? Tignan natin pangatlo. We can like Shem and Japheth turn our faces the other way so we won't see the weaknesses of others. Okay ba itong number 3 o hindi okay? Kasi ang punto rito, pikit mo lang mata mo kung naari wala kang nakikita. Tama ba yun? Mali? Mali pa rin. Basahin natin sa John 8:4 hanggang verse 11. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the act of adultery. Ang pangyayari dito, may nahuli. Yung mga Pariseo at mga tao ng isang community na may babae, ang daming sinisipingan, adulterer nga eh. So dinala kay Jesus Christ. Ang sabi niya, ay sa batas, dapat tong babae ito ay patayin sa pamamagitan ng bato. Grabe, ang sakit nun. Sakit nun, kapatid. Parang yun eh, no? Killing me softly. Yung nakain ng killing me softly, yung pinikpikan manok. Buhay, papaluin mo. Punto ko nun para mamuo yung dugo. Kasi ilalaga. Sarap daw kasi yun eh. So ito yung pangyayari dito. This woman was caught in the act of adultery. Verse 5,
the law of Moses says to stone her. What do you say? So, nalagay sa sentro naman si Jesus Christ. So, medyo alanganin na sitwasyon. Verse 6, they were trying to trap him into saying something they could use against him. So, hindi naman talaga yung objective nila na patayin yung mga ngalon niya, kundi i-trap si Jesus Christ. Gusto na maisan si Jesus Christ. Tingnan natin naging response si Jesus. No? But Jesus stooped down and wrote in the dust. Meron ako i-share sa inyo mamaya. No? Ano kaya sinulat ni Jesus Christ habang nagsusulat siya sa buhangin? And wrote in the dust with his finger. Verse 7, they kept demanding an answer. Ang kukulit. Ano, Jesus Christ? Babatuhin na ba namin to? Ang kukulit talaga. Alam niyo yung mga palahusga, talagang ano yan eh. Yan ang mga matitindi. Kung sino talaga yung mga guilty, yung mga talagang gumagawa ng ano, yan ang mga matitindi, yan talagang magugulo eh. Yung sino hindi follower ni Lord, hindi faithful, yan talaga mga magugulo sa mga iba-ibang simbahan. They kept demanding an answer. So he stood up and again and said, all right. Iingay nyo, ang dadaldal nyo. Kala nyo, ang bubuti nyo, kala nyo, mga banal kayo. All right, but let the one who has never sinned throw the first stone. Patay, para silang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil lahat naman nagkasala eh. Okay, no problem. Hinaharas nyo ko. Hinahanapan nyo kaagad ng kasugad. Okay, sige. Kailan patayo si Jesus Christ? Siguro medyo ano na siya. Medyo, na. Okay, sinong walang kasalanan sa inyo? Ang unang mato. Maraming problema yan sa mga simbahan, sa mga pamilya. Yung mga nagmamalinis, yun ang maiingay. Mga palahusga. Hindi marunong magpatawad. Kung sino yung paulit-ulit gumagawa ng mistake, ito yung malulupit. Kaya sabi ni Jesus Christ sa ating lahat, okay, mukhang malinis ka, mukhang banal ka, palahusga ka, sige, ikaw unang bumato. Then, verse 8, then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, anong nangyari? They slipped away one by one. Parang ganito, isa-isa na lumabas, bumaba na, umuwi na. Isa-isa na. Hanggang naiwan na lamang. Sino na kayo naiwan na lamang? Si Rodney na lang, sabi ni ano. Si Rodney lang naiwan. Kunwari si Rodney din na nila eh. Lord, tog si Rodney, masyadong gwapo. Ayon sa batas si Moses, lahat ang mga gwapo, babatuhin, papatayin. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest. Ang unang umiskap po, yung mga may edad. So, ibig sabihin, yung pala mas mabibigat na kasalanan. Parang ganon. Until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. So, ako na lang at si Rodney ang naiwan. Kunwari ako si Jesus Christ. Verse 10. Then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Sana yung babato sa'yo. Sana yung mga banal-banalan. Sana yung mga palahusga. Mga taong hindi marunong magpatawad. Mga taong hindi marunong magbigay ng opportunity. Then even one of them condemn you. Meron ba naiwan na para ituloy yung demanda sa'yo? Ang sagot ng babaeng marumi. Talagang marumi naman talaga siya, masama. No, Lord, she said. And Jesus said, okay, tinakpan ba ni Lord ang kanyang mata sa kasalanan lang ng babae? Nagbulag-bulagan ba siya? No. Anong sabi? Mabait si Lord, pero straight si Lord. Yun ang problema ng Marcionism. Hinahanap nila yung pait ni Lord. Pero yung pagiging ni Lord na nagja-judge, ayaw na tanggapin. Ang sabi ni Jesus Christ, neither do I. Hindi kita huhusgahan. But, go and sin no more. Huwag mo lang uulitin yan. Huwag mo lang ulitin.
So anong number 3? Na option, pwede niyong gawin? Pwede ba kayo maging katulad ni Shem at ni Japet? Nagbulag-bulagan sa nagkakasala? No, hindi dapat. So anong tamang gawin? So any guess kung anong sinusulat ni Jesus Christ? Habang meron mga manghahatol, mga judgmental. Ako, ito yung sinulat ko eh. Siguro ang sinulat ni Jesus Christ ay, don't judge so that you will not be judged. Akin lang to, no? Kanina ko lang sinulat to. So, ito lang feelings ko, maaaring yun ang sinulat ng Lord. Don't judge so that you won't be judged. Forgive so that you will be forgiven. Naniniwala ba kayo doon? Huwag kang humatol para hindi kang hatulan. Magpatawad ka para patawarin ka rin. Ito yung pang-apat na option pag nakita mo love mo na nagkakasala. Or we can, like Shem and Japhet, cover the weaknesses of others. Maging brother's keeper ka, maging covering agent. Galatians 6:10, so then while we as an individual believers have the opportunity, let us do good to all people. Not only being helpful, but also doing that which promotes spiritual well-being. So ang pagiging good dito, hindi lang yung tutulungan mo pagka talagang merong legitimate na pangangailangan. Minsan doon na tayo tumigil. Okay, nakaabot na ako dyan, okay na. Okay, mayroon na nabigay ayuda dyan, okay na, hindi. Anong sinabi rito? Mas lalo kang maging concerned. Saan? Sa spiritual well-being. So pagpalagay natin, maraming mabait dito, matulungin ka. Pero dadalhin ba yan sila sa langit? No. Kahit ibigay naman lahat mo, ang kayamanan mo, pero dadalhin ba sila sa langit? No. Kaya huwag tayo focus doon. Dapat mas re-respetuhin mo yung tao, pag malaki mo tao, pagka-concern siya sa spiritual being mo. O Brad, mali na yung ginagawa mo. O sister, mali na yung ginagawa mo. Amen po ba? And especially, kanino? Be a blessing to those of household of faith, born-again believers. Doon sa wala kay Lord, huwag ka maging brother's keeper doon. Pero doon sa kakatawan mo, maging brother's keeper ka. Sa kasamaan mo sa church, maging brother's keeper ka. Maging covering agent. Sa labas, wala ka dyan. Wala kang authority dyan. Kasitahin sila. All you can do is to share the word of God. Pero i-judge mo sila. Oy, kayo, wala pa nga si Lord sa kanila eh. Pero doon na kapatid sa loob ng church, tungkulin natin yan. Magpaalala. Tungkulin natin yan. Mag-correct. Tungkulin natin sila dalhin sa tama. Tungkulin natin na maiwas sila sa mga maling turo at magsabing amen. So, kitang-kita rito sa verse 10 na itong ang pagiging brother's keeper. Ang pagiging covering agent. So, ano ang covering agent? Malapit na matapos. Pwede na yung mga singers. Unang-una, it means that when you notice your brother doing things that are not godly, you have enough of relationship. Kaya importante, no? Ilan weeks, tinatalakay natin yung relationship. Pagka ikaw talagang love mo, concern ka ron, kapatid, sincere, malinis ang isip mo sa kasamaan mo sa church, sa cell group, dapat malakas ang loob mo, sabihan siya. Why? Kasi alam mo may relasyon kayo eh. Diba? Ang hirap magpaalala pagka hindi mo feel may relasyon kayo. Kaya dapat sa body ni Lord, dapat feel natin yan. Kaya dapat hindi ka offended, hindi ka magagalit pagka pinaalalahanan ka. Kasi may relasyon tayo eh. Ang dugo ni Lord Jesus ang dumaloy sa ating lahat, kaya pinagdugtong-dugtong tayo. Meron tayong pangalan ni Lord. Can we say amen? You have enough relationship with Him that you can have a hard conversation. Kaya ako mga kapatid, yung mga leaders dito na nakausap ko, matindi ako magsalita, matindi ako magbitaw ng salita. Kaya pag isa babago, iba, pang way ko pag-address, pag mga leaders, mabigat ako magbitaw ng salita. Kasi alam ko may relasyon tayo eh. Panatag ang kalooban ko.
Pero doon sa hindi pa, ingat ako. Kasi hindi ko papil kung ano bang pagkakilala mo sa akin. Letter B, anong ibig sabihin ng covering agent? It means emotional and spiritual support is readily given. Pangatlo, pagka covering agent ka, ibig sabihin, it is, nandiyan ba yan kapatid? Okay, good. It is iron sharpening iron. Kaya lalo tayong gumagaling sa isa't isa. Ang sabi ng Proverbs 27 verse 17, as iron sharpeneth iron, so a friend sharpens a friend. Kayo ba, pag naghahasa kayong kutsilyo, saan nyo hinahasa? Sa papel ba? O di ba sa mas matigas na bagay? O bakal din? Kaya tayo, huwag kang lalayo. Lalo pagka alam mo medyo may kahinaan ka, huwag kang lalayo sa kapatiran. Kasi yan ang maghahasa sa'yo. Yan ang magpapagaling sa'yo. Letter E, it means doing life together even when it's not convenient and thinking more about them than you do about yourself. Kaya ang isang marka, kapatid, ang isang totoong Kristiyano at brother's keeper, maparaya. Kayo muna bago ako. Luke 6:36, you must be compassionate. Ito yung brother's keeper eh. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Verse 7, do not judge others and you will not be judged. Do not condemn others or it will all come back against you. Forgive others and you will be forgiven. And I believe ito yung sinulat ni Jesus Christ. Although, hindi supported sa scripture kasi. Wala naman sinabi na yun ang sinulat niya. Kaya I strongly believe ganun lang. Okay, kayo, huwag kayo mapalagusga. So si Shem and Japheth choose to cover their father's sins. At alam niyo yung resulta? Dahil naging covering agent sila, naging brother's keeper sila, they were blessed. Verse 26 to 27, basahin natin ulit. Then Noah, may the Lord, the God of Shem, be blessed. Grabe. And may Canaan be his servant. May God expand the territory of Japheth. May Japheth share the prosperity of Shem. And may Canaan be his servant. Hindi ko alam blessing ang pwedeng dumating sa'yo kung gagampanan mo yung tungkulin mo bilang totoong kapatid. So kayong kapatid, tumayo tayong lahat. Gusto nyo kapatid na ang generation nyo i-bless ni Lord? Gusto nyo ba kapatid na maraming kasalanan ang makover? Gusto mo ba kapatid na magkaroon ng pag-asa tatay mo, sawa mo, nanay mo, kapatid mo, magulang mo? Then be a brother's keeper. Yes, magpatawad tayo. Yes, maging kind tayo. Pero wag naman sobrang kind na nakakalimutan mo lang paalalahanan o i-warn them, delikado na yung ginagawa mo. Nalagay mo sarili mo sa panganib. Kasi alam nyo, doon ako hirap eh. May nangyari na, ang hirap. Lalo pag may damages na ang hirap. And may time, maraming time, sinasabihan ko yung mga leaders, maging matalas naman kayo, maging palabantay naman kayo. Huwag niyo sayangin yung pinaghirapan niyo. Huwag kayo matakot magpaalala, huwag kayo matakot mag-correct. Paano ngayon, hindi na magugustuhan yung paalala mo, pero in due time, ma-realize na tama si kuya, tama si ate. Salamat, malakas ang loob nila pagsabihan ako. Mga leaders dito, mga kapatid dito, ang dami na papahamak na, ang dami nawawala sa mga churches. Dahil takot ka dahil ayaw mong paalala ayaw mong mag-rebuke, ayaw mong mag-correct. Ilan pa ba ang gusto mong maging casualty sa pinaghirapan mo? Ilan pa ang gusto mong kapatid mapariwarang buhay dahil ayaw mo buka bibig mo? At sa iba naman, kung sakali nare-review kang pastor mo, sa leader mo, appreciate mo. Kasi baka magulang mo, hindi ginagawa sa'yo yan hinahayaan ka lang. At dito mo lang nararanasan, pasalamat ka. Kapatid,
Tama na. Tama na yung mga casualty. Alam nyo, tagal-tagal na itong simbahan na to. Marami mga young people, mga talented, mga gifted. Nakakapanghinayang. Sira mga buhay. Isa nakakapagod na, Lord. Lord, mga leaders, mga kapwa Kristiyano rito, magtulungan tayo. Hindi lang trabaho ang mamingwit ng kaluluwa. Pag-alaga at protect them. Di bali na sabihin nila sa iyo, swagit ka, suplado ka, mahigpit ka. Ano gusto mo, kapatid? Hindi makapalapos mag-aral dahil nasira na ang pagkababae nila o nakasira na. Mas gusto mo ba makita sa kanila yun? Hindi nila maabot ang potential nila. Mawasak, ngayon pa lang wasak ng buhay nila. Come on, kapatid. May responsibility tayo sa isa't isa. Huwag tayo magpikit-pikit mata at balingwalain lang. Kung may alam ka, sabihan mo kaagad siya. Matakot. Tungkulin mo yun eh. Tanda mo, sisinginin ni Lord ang buhay niyan sa iyo. Mananagot ka dyan. Tama po ba? About yung watchman? Pagka may dumating danger, hindi ka nagpaalala, kaning dugo sisingilin. Di ba sa watchman? Sa mga magulang dito, pagka may nakikita ka lang mali, ginagawa anak mo, kapatid, kahit paborito mo yan, palalahanan mo yan. Anong gusto mo? Masira pamilya nila? I hope itong message na to has spoken clearly sa inyong lahat. Be a covering agent. Magatid ka lang pag-asa, magatid ka lang hope. Be a brother's keeper. Alam niyo, kung lahat tayo magti-teamwork, mababawasan ang casualty. Tandaan niyo, lahat tayo may journey. Marami pa tayong pagdadaanan. Marami pang battles. Hindi natin sila pwede pabayaan lang sa journey nila. Must be there. Every battle they're going through, we must be there always. Preserve the seed. Preserve yung pinaghirapan mo.